May tuturing na isa sa pinakamapaminsalang lindol sa Pilipinas sa loob ng 5 dekada ang lindol kanina sa Mindanao. Tinukoy ng PHIVOLCS bilang sanhi ng lindol ang aktibidad sa Cotabato Trench. Dito rin nag-ugat ang malakas na lindol sa Moro Gulf noong dekada 70 na kumitil ng libo-libo. Yan ang report ni Rafi Tima. Sa dagat na may layong 32 kilometers kanluran ng Maasim, Sarangani, ang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. May tuturing na mababaw ang pinagmulan ng lindol, 33 kilometers. Tumagal pa ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa, kaya ramdam na ramdam ang pag-uga ng lupa. Dahil sa medyo may katagalan po yung pag-uga ng lupa, kaya medyo marami din pong mga pinsalang or damage na nangyari po doon. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. At dahil sa tubig ang epicenter, nagtaas ang PHIVOLCS ng babala ng tsunami sa mga komunidad sa tabing dagat. Ayon sa PHIVOLCS, subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench ang dahilan ng lindol. Aktibo ang Cotabato Trench na ilang beses nang nagpalindol, gaya ng magnitude 8.1 quake sa Moro Gulf noong August 17, 1976. Pasado hating gabi ito nangyari kaya marami ang tulog. Mas mababaw pa ang pinagmulan nito, 20 kilometers. Kaya ang lindol na sinundan ng tsunami, nagresulta sa malawakang pinsala at libu-libong patay, lalo na sa coastal community sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Umabot po yun ng 9 meters po yung tsunami height nung nangyari po noong 1976. Kaya lagpas 3 palapag na gusali. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time, noong 1976. Dahil sa wala pa po tayo mga early warning system during that time. Ang Sarangani at mga katabing probinsya ay nakapaloob sa isa sa mga seismically active o linduling rehiyon sa bansa. Sa nagdaang 100 taon, may 7 malalaking lindol sa Sarangani na naglalaro sa magnitude 5.7 hanggang 8. Rafi Tima, GMA News.